strictly na mag-obey kay Lord sa kanyang utos. Kung naniniwala ka, kakambal kasi ng paniniwala yung pagsunod eh, di ba? So kung naniniwala tayo sa kanya, sumunod tayo sa kanyang utos. Kasi doon nagsimula eh, yung kasalanan, yung hindi sumunod sa utos nag-iisang utos ng Panginoon, si Adan at Eva. And yun, sa kabila ng mga panlinlang na na mundo, di ba? So dapat mag-stick tayo dun sa words ni Lord sa atin. Hindi siya na kontento. Kasi kumbaga andun na lahat, ibinigay na sa kanya. Kumbaga lahat ng sabi nga dun, lahat ng halaman, prutas pwede mo nang kainin. Isa lang yung hindi. Tapos ang bilis na malinlang. Kasi Diyos na yung nagsabi sa iyo, tapos may isang tao lang na hindi mo naman alam kung sino yun o kung ano yan. Tapos bigla siya naniwala doon na Diyos yung isang nagsabi, yung isa di mo alam. Tapos nasway siya kaagad ng... May mga kasi sa instances kasi sa buhay natin na nagde-decide tayo ng self-centered lang. Tayong yung sarili talaga lang natin, sariling decision. So, ang para po sa akin, conclusion, before mag-decide or mag-desisyon sa ating buhay, pwedeng mag-consult muna tayo kay Lord. Consult muna tayo kay Lord through prayer, reading Bible, kasi mabibigyan tayo ng liwanag talaga kapag nagbabasa tayo ng Bible. Galing doon sa salitang nagsisihan, pinaalis sila para sana magsisi doon sa kanilang ginawa. So ayusin nila ito pa rin. So lahat ng dapat ang ginagawa nila, wala man sila doon sa Garden of Eden na yun, o sa labas man, ay para dapat lahat ng desisyon is nakadepende pa rin sa galaw natin sa Panginoon, parang ganun. So sa mga nanonood po ngayon, comment below what's good, what's bad, what can be improved in 2025 para mabasa rin po namin yan, pati sa mga nanonood ng replay. Punta na tayo sa Genesis chapter 3. Nag-Genesis 1 na tayo, nag-Genesis 2, at ang series po natin is From Creation to Jesus Christ. Nangyari na yung cross, pinako na siya, nilibing na siya, nabuhay na siya after 3 days. Ito yung fulfillment ng promise, ng prophecies. Pero babalik tayo sa pinakasimula para maintindihan natin bakit ba nangyari yung krus? Bakit may kailangan ipako? Bakit may dugo na kailangan dumaloy? Lahat ng yun, mababalikan natin. So, Genesis chapter 1, God created the whole universe. Lahat ng nakikita nyo po, things seen and unseen, from oceans to atoms, to life, to animals. Genesis chapter 2 naman, yung week number 2 po namin is God created man and a woman. Nilikha naman ng Diyos ang tao. Ngayong week, Genesis chapter 3 na po tayo at from verse 1 to 24. Ang pagkakasala ng tao. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatukso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo sa iyon na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagdanais niyang maging marunong pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad na pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipagtakip sa kanilang katawan. Pagdating ng panahon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa alamanan. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" Natakot ako nang marinig ko kung kayo ay nasa
halaman. Nagtago ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtago ako muli na ang Diyos ay sinong may sabi sa iyong hubad ka. Bakit kumain ka ba ng bunga ng pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin. Tunog ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon, Yahweh sa babae. Meron po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. At sinabi ng Panginoon, Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas mula ngayon. Ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop pa sa kanya't siya mong sundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa harap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. So Genesis chapter 1, nilikha niya lahat ng bagay. Which is good daw, ang sabi ng Diyos. Genesis chapter 2, nilikha niya yung tao, nabasa natin, yun yung pinag-usapan natin. Pero Genesis chapter 3, yung malaking problema ng tao, which is yung fall na tinatawag, yung kasalanan o rebellion. Hindi na to bagong kwento na to eh. Alam na ng lahat. Halos siguro pas yung yung 'di ba nagkasala si Adan at si Eva. Parang hindi siya kumbaga si Lord hindi pa tinapos yung buhay nila, 'di ba? Sa halip na tapusin na, parang pa sila, binigyan pa rin sila ng chance. Parang ganoon, parang pinarusahan lang, kinausap pa. Pero grabe talaga yung kasi kung iba yun, siyempre God ka na eh, God, disappointed. Kadalasan sa mga movie, talagang ka na, dead ka na kagad. Pag ganun ang ginawa mo. Pero siya, pinalabas lang sa Garden of Eden. Buhay pa. Tapos, hindi lang yun, kumbaga, grabe si Lord. So talagang sobrang disappointed niya kasi mahal na mahal niya yung si Adan at si Eve. Napansin ko po dun sa buong chapter 3 is parang si Lord is talagang sinusubok niya yung tao. Kasi yung chapter 3 po is all about temptation yun eh. Temptation, yung parang may umakit sa kanila na kainin yung bunga. Which is binalaan sila ni Lord na bawal kainin yun. Si Lord, napansin ko dun sa chapter 3 is parang sinubok niya yung tao, yung knowledge ng tao, kung talaga bang, parang tayo, pag binibigyan tayo ni Lord ng problema, parang sasabi nila na, pagsubok lang ni Lord, ganun, pag malampasan, yung tao,
At that time is yung tao is nagpadala sa temptation. Kaya yun, nagkasala yung tao. Genesis pa lang, pinakita niya doon gaano siya ka-gracious. Pamamagitan nga nung sabi din ni Kuya Rab na, yun nga, nagkasala si Eva at Adan. Pero, biruin mo, si Lord pa yung gumawa ng damit susuotin nila. So, kumbaga, ganun pa din, kumbaga, minamahal pa din. Nandun pa din yung pagmamahal ng Diyos. And isa pa, the Lord is just. Kumbaga, hindi niya din hayaan na kapag, syempre, nakagawa tayo ng kasalanan, nagkamali tayo, hindi niya ipapasa walang bahala yon, kundi bibigyan niya din tayo ng nararapat na parusa, kumbaga, yung consequence nga na tinatawag. Yun nga, binigyan sila ng pinakita sa kanila yung habag ng Panginoon, pero mayroon pa ring kalakip na parusa yung pagkakasala talaga. Ako, napansin ko kay Lord, hindi lang siya pagkumbaba, hindi lang siya puno ng pagmamahal. Alam natin dapat na si Lord is nagagalit rin sa lahat. Hindi pwedeng ipasok na sa isip na si Lord mapagbigay. Lagi tayong papatawarin naman ako ni Lord, okay lang naman to. Kaya may nangyayaring repeated sin kasi hindi natin yun alam na si Lord nagagalit din. Pero even though meron siyang gano'n na uri na yun, parang magulang din kasi siya nagagalit pero may kalakip na pagmamahal pagkatapos. Yun yung pagmamahal na yun nga yung sinabi nila na dinamitan pa. Kasi kung wala namang kalakip na pagmamahal yun, wala tayo dito Walang unang panganak na sila. Wala na. Tapos na yung generation nila. Ayun, para sa akin yun yung Pero yung consequences na yun, grabe kasi. Lalong-lalo na sa lalaki. Yun. Hanggang ngayon po, talagang maghihirap talaga ang lalaki. Yun naman yung sinabi din sa yung sa babae naman yun, yung panganganak. Pero mahirap sa babae kasi magli-labor sila na sobrang tagal na oras. Tapos may pain. Unlike sa mga animals, konting lang, okay na. Nakatayo pa. At yung effect nga nung sin na sinasabi kanina, hanggang sa panahon natin yun Yung brokenness na meron sa mundo, sa family, even sa creation, nangyari siya. That's why, dito po sa series natin, makikita nyo yung importance ng cross, makikita nyo yung importance ng sacrifice na ginawa ni Jesus. Connected dito sa binabasa pa lang natin sa Genesis chapter 3. Sa akin ang napansin ko, kapag may sinabi siya, ginagawa niya, tinutupad niya. So, pag nagsabi siya ng isang bagay na wag, and then, kaakibat ng blessing or curse, mangyayari siya. Hindi siya pwedeng, Lord, baka naman, di ba mabait ka naman? Parang palagpasin mo to. May rules, may laws ang Diyos na alam ko na connected sa love naman niya. Kasi imagine a world na walang rules Sobrang chaotic nun, sobrang gulo nun, na lahat pwede mong asawahin, pwede ang adultery, pwede ang pagnanaka. Kung walang rules. And ang nagsasabi ang tao, parang KJ naman ng Diyos, ang daming bawal. Pero kung mapapansin mo, lahat ng pinagbawal niya, para sa atin. Anong napansin nyo sa story dyan tungkol sa tao naman? Before pa, pure talaga sila. As in, hindi sila conscious kung ano yung mukha nila, yung itsura nila, yung pangangatawan nila. Hanggang sa yun nga po, perfect talaga sila. Pure sila, hindi nila napapansin kung ano yung itsura ni Eve, di ba? O na hubad sila. Pero, after na makain yung prutas na yun, din sila nagkaroon ng consciousness na ganun pala talaga sila. Hindi siya na kontento. Kasi kumbaga, andun na lahat, ibinigay na sa kanya. Kumbaga lahat ng, sabi nga dun, lahat ng halaman, prutas, pwede mo nang kainin. Isa lang yung hindi. Tapos, ang bilis na malinlang. Kasi Diyos na yung nagsabi sa'yo, tapos may isang tao lang na hindi mo naman alam kung sino yun o kung ano yan. Tapos bigla siya naniwala dun na Diyos yung isang nagsabi, yung isa di mo alam. Tapos nasway siya kagad ng isang ahas. Alam niyo ba na Diyos yun, Pas? Parang grabe Diyos na yung nagsabi sa kanya, sa harap-harap niya mismo. Tapos parang di pa rin siya ang bilis masway, ang bilis malinlang. Matempt. Actually, may mga sinabi dyan na kung bakit siya na-tempt, pleasing to the eyes. Yung parang dahil nakita niya na, di ba ang temptation din sa atin, nakikita, naririnig na. Tapos ang uso sa tao, tikman mo lang, subukan mo lang, isang beses lang. Wala naman to, wala namang, and then susubok ka, and then mangyayari.
may napansin ako. May napansin ba kayo, nung nagkasala si Eva, anong reaksyon ni Adan nung kine-question na siya ng Diyos? Di ba may sinisi siya? Si Eva. Sinong sinisi ni Adan? Si Eva. Pero ang totoo, pag sinisi mo si Eva, sinong sinisisi ni Adan? Yung ahas, sinisisi naman yata nung babae. Pag sinisi ni... May part dyan, makikibasa. Yung parang pagsisi niya, itong babae na binigay mo. Di ba? Yun ang nangyayari sa sin. Di ba? Ang epekto ng kasalanan natin minsan, hindi lang sisisihin mo, yung sitwasyon, basta nandun lang ako. Pero ang pinaka-worst na nangyari dyan, sinisi pa ni Adan ang Diyos. Itong babaeng... Nangyari sa itong buhay talaga. Yeah. Sinisisi mo ba? May situation na nangyari sa buhay mo. Bakit ka napapariwara? Kumari, ba't ka napapariwara? Sisisi mo, ang dami ko sa yung problema dahil binibigay ito ng, di ba? So, ang nakakalungkot sa pangyayaring yan, everything was created for us na good. In the end, ang nagiging epekto ng sin is to blame God din eh. Itong babaeng binigay mo sa akin. Hindi siya pinasabog doon ng Diyos eh. Parang sinisi mo pa ako dito. Nasabog din. So, ang nakakalungkot po dyan, na-tempt yung tao at yung epekto po ng kanilang kasalanan hanggang sa atin nandun. Kasi po, because of one man, lahat tayo nadamay. Pero ang good news nga ng gospel is, and because of Jesus naman, yung ginawa niya, lahat naman tayo pwede ma-declare righteous. So, diyan pa lang po sa chapter 3, verse 15, may tinatawag po dyan na first gospel proclamation. Diyan pa lang sa chapter 3, verse 15. Pakibasa nga, Kalinga Prab, yung 15. Ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. So, dyan pa lang po ay binabanggit dyan yung mangyayari sa cross. So, ang maganda, yung dineclare sa Genesis nang nangyari sa Gospels na makikita nyo, at may pangalawa pang paghihintay na mangyari kanyang pagbabalik. So, kahit na matagal, lahat ng pinangako ng Diyos, although may kaakibat siya na waiting, mangyayari pa rin siya. Kasi lahat ng sinasabi niya, nangyayari. Nagkaroon ng pagdududa sa pagtitiwala sa Diyos eh. Yung binabanggit kanina ni Ian din na Diyos na yung nagsabi. Dapat hindi tayo naniniwala sa sarili lang o sa boses ng iba. Ang nangyari ay hindi na nagtiwala ang tao sa Diyos at nagkaroon naman ng consequence. So, ang sin po may consequence. Kung nakalusot or feeling mo nakakalusot ka sa kasalanan, wala pong lusot dyan. Lahat ng ginagawa po natin may consequence. At ang dulo pa nga niyan, kamatayan pag walang Jesus sa buhay po natin, pag walang repentance. Base sa ating binasa, ano ang pwede mong mai-apply o ano ang tingin mo na gusto ni Lord baguhin mo sa life mo? Pinaka-reflection para sa akin dito, yun, dahil nga ini-emphasize dito na yung pagkakasala ng tao, yung tipong yung Diyos na ang nagsabi. May mga kasi sa instances kasi sa buhay natin na nagde-decide tayo ng self-centered lang. Tayong yung sarili talaga lang natin, sariling desisyon. So, ang para po sa akin, conclusion, before mag-decide or mag-desisyon sa ating buhay, pwedeng mag-consult muna tayo kay Lord. Consult muna tayo kay Lord through prayer, reading Bible, kasi mabibigyan tayo ng liwanag talaga kapag nagbabasa tayo ng Bible. Po. And yun nga po, ito din magsisilbing guide para sa atin para kung ano mga decision natin, talagang naka-direct lagi kay Lord. Even though may sarili tayong kagustuhan, dapat lagi natin i-consider talaga palagi si Lord para maiwasan din yung disappointment. Syempre, kapag sarili lang yung sinusunod, talagang pwede tayong mabalakid, pwede tayong madapa. So kapag inclined kay Lord, malilimit yung fall ng decision natin pag sa ating sarili lang nagmumula. Yun po. Marami akong natutunan na mga bagay-bagay na mas lalo ko pang pagbutihin
pagigihan itong mga ginagawa ko. Yung mga sinabi ng Lord talagang dapat talagang sa puso isundin talaga. Yun yung epekto sa akin ng binasa natin ngayon. Puso. Yung parang kay Jay lang po na ano, bago mo gawin, isipin mo muna kasi may mga kapalit po yun na parang mga ano tawag doon? Mangyayaring hindi maganda, ganun. Tungkol doon sa sinabi mo pas na nagsisihan sila. Feeling ko doon sa part na yung parang pinarusahan ba ni God sila pinaalis. Hindi para parusahan siguro. Siguro para magsisi. Galing doon sa salitang nagsisihan, pinaalis sila para sana magsisi doon sa kanilang ginawa. So ayusin nila ito pa rin. So lahat ng dapat ng ginagawa nila, wala man sila doon sa Garden of Eden na yun, o sa labas man, ay para dapat lahat ng desisyon is nakadepende pa rin sa galaw natin sa Panginoon. Parang ganun yung gustong ipawatig ng kwento doon. Magtiwala kay Lord. Kasi all those, all these things that is happening above this earth po is all through Christ naman po yun eh. Even though it's good or bad, it's all about the love of Jesus po para sa atin. Sa tingin ko pas isa sa mga naano ko dito, natutunan ay na pwede kong i-apply sa buhay ko siguro na walang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo kapag kapag may mga may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, wag mong isisi sa Panginoon yung mga pinagdadaanan mo. Binigay niya yan para nung binasa natin dati pas kapag may problema ka, pagpasalamat mo pa ba? Binigay ni Lord yung mga challenges sa atin para para matuto, hindi para gumuho. Sa akin pa siguro yun na lang, strictly na mag-obey kay Lord sa kanyang utos. Kasi kung naniniwala ka, kakambal kasi ng paniniwala yung pagsunod di ba? So kung naniniwala tayo sa kanya, sumunod tayo sa kanyang utos. Kasi doon nagsimula yung kasalanan, yung hindi sumunod sa utos nag-iisang utos ng Panginoon, si Adan at Eva. And yun, sa kabila ng mga panlinlang na na mundo, di ba? So dapat mag-stick tayo dun sa words ni Lord sa atin, sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga utos. Kasi nito tayo sa mundo ng maraming temptation, 'di ba? Maraming temptation, maraming panlinlang. So 'yun. Dapat talaga talagang stick tayo dito sa kay Lord. Kay Lord lang tayo mag-focus. Thank you po. Napansin niyo ba ang isang lesson ng binasa natin, goodness of God's love, pero yung seriousness of sin. Seryoso ang kasalanan. Isang beses lang sila nagkasala dito, di ba? Ang naging epekto, panghabang buhay sa atin. Ang tanong, ilang beses kayo at ako nagkakasala na? Sila isa pa lang. Isa pa lang yun, And so, sa akin yung pasasalamat na hindi ko kayang pantayan, hindi ko kayang bayaran, hindi perfect din yung pagsunod na kaya kong ibigay. Maliban na lang dun sa ino-offer na salvation ng Diyos sa akin. Yun yung pasasalamat ko sa Kanya. Totally dependent sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang pangalawa ay mag-ingat sa tukso. Kasi hindi mo rin inaasahan kung kailan yun darating at papaano. At dapat hindi ka makipag-negotiate sa sin or sa temptations. Nakipagkwentuhan pa eh. Naalala ko po, isang youth camp, may parang scene doon na may demonyo and then may temptations dito. And then ang exam namin is paano ko daw malalagpasan yung station na yon. So pagkapunta ko doon, kinausap ako. Tapos nung nagsalita ako, failed na kagad. Sabi ko, wait lang, failed. Tapos failed. Yung pala, ang answer is, huwag kang makipagkwentuhan, makipag-negotiate with the temptation. Automatic dapat iwasan yung station na yon. Ang galing. So sa akin, may I always see and be aware dun sa temptations na pwede mangyari at mag-glorify si Lord sa natitirang hininga o buhay ko pa sa paglilingkod sa Kanya.
Para sa akin po, yung submission talaga sa plano ng Diyos para sa atin. Nasabi din doon, although iba yung pagkasabi doon sa kasi yung submit doon para sa babae, submit doon sa lalaki, pero yung inano ko na lang din na yung tayo na magpa-submit doon sa sa plano ng Diyos para sa atin. And then isa din sa gusto kong personally mangyari is yung tingnan yung curse na binigay sa atin as para sa akin positive, kasi maaring yung curse na yun nga, kaya tayo nagtatrabaho ngayon, kaya tayo mayroong mga pinagkaabalahan ngayon, isa din yan sa sa sinabi ng Panginoon na parusa. So kasi kapag hindi ko tiningnan na positive yun, maaring buong buhay ko parang walang saya. Hindi ko ma-feel yung joy na ginagawa ko yung bagay na ito, na pinaghihirapan ko yung bagay na ito. Parang nakikita ko lang siya as problema, as cursed nga na tinatawag. So, ayun. Gusto ko siyang tingnan as positive and tanggapin na lang din. Kaya nga sabi sa Corinthians, 'di ba, na do all your work with love. So, ayun. So, mapatrabaho man yan and kung ano man yan, so gawin ng may pagmamahal. Tanggapin. Ang nagustuhan ko sa kanya sinabi, na doon ako mag-i-end, God's plan is always the best. Yun yung piliin natin. May maiisip kayong plano nyo, mas maganda idea nyo, piliin nyo yung plano ng Diyos, yung process ng Diyos, at mas sure na hindi ka magkakamali sa iyong patutunguhan. Maraming salamat po. You can review yung chapter na yan pag uwi nyo sa kanya-kanyang mga bahay. Pero next week naman pag-uusapan na natin yung mas lumala na yung kasalanan ng tao kay Noah na. Malala na yon. So parang naging sukdula na yung sin sa mundo. Kaya pag-uusapan din po natin yan next time. So let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. Your word has been open to us. I pray, Lord God, na habang tumatagal, mas lalo kami, Lord, nagtitiwala sa iyong salita para sa amin. Plano mo para sa amin. Lord God, we pray sa mga bagay na hindi namin makontrol, sa mga bagay na Lord God, di namin maintindihan. Lord, magtiwala kami sa iyo at sa iyong mga pangako. Lord, I pray for this team, Lord, maghapong ito for your protection, for your guidance, for your favor. Sa lahat ng gagawin ni Kalinga Prab, ng team, Lord God, ito po ay i-guide mo, pagpalain mo, please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.